May mga pangakong pilit binabalikan sa lugar kung saan lahat ay nagsimula. Pangako babalik tayo rito na magkasama hanggang sa pagtanda. Pangako, magpakailan. Kukunin na ako. Mas maganda ka pa sa araw. Lagi mo na lang sinasabi yan, may kinikilingan ka lang eh. Ikaw lang naman ang kinikilingan ko. Naalala mo nung una tayong pumunta rito? Nawala pa tayo noon eh dahil sa paghahabol sa mga paru-paro. Tapos umiyak ka pa kasi akala mo hindi na tayo makakauwi. 1-0. Basta kasama kita, hindi na ako na matatakot na maligaw pa. Ano sinabi sa'yo ni Ma'am? Sabi ni Ma'am, bukas na tayo magpapakita. Sabi ko sa'yo, magagagawa na natin. Kaya naman naman siya. Hindi ba siya nakapagod? Hayaan natin sila. Pero nakakaawa din siya. Huwag kang maini pa pagkatapos ng klase, pupunta tayo sa dati nating tambayan. Sige ba? Pangako yan. Umit ay nandito lang pala sa lupa. Ang impyerno'y nasa isipan ko at pinalimutan yung ganda. Umaawit ang mga anghel, umaawit ang mga anghel. Iiwan sila na kasama, huwag ka sanang mawawala. Mamamatay akong nakangiti kapag ikaw ang nasa akin. Pwede ka ba naming makausap? Sige po, ano po yun? Matagal na kitang gustong makausap. Ilang beses ka nang pumupunta sa bahay namin. At ilang beses ka nang nagtatanong kung nasaan ang anak ko. Nandiyan lang po si Lira, nagpapahinga. Sabi niya kasi sa akin, sasamahan niya ako dito sa dati naming tambayan. Mara, anak, pakinggan mo ako ng mabuti. Kahit masakit man to dinggin, wala na si Lira. Matagal na siyang nawala sa atin. Hindi na siya magigising. Ang hinahawakan mo, alaala na lang iyon. Ikaw lang ang nakakakita, ikaw lang ang nakakarinig. Hindi po. Hindi po yan totoo. Kanina lang kausap ko siya eh. Nakangiti pa nga siya sa akin. Sabi niya hindi niya ako iiwan. Masyado mong minahal ang anak ko. At masyado kang nasaktan. Pero Mara, matagal nang patay ang anak ko. Oras na para kalimutan mo siya at oras na para harapin ang mga katotohanan. Hindi yan totoo. Kausap ko lang si Lira dito kanina. Anak, tama na! Matagal nang wala si Lira! Hayaan mo na siyang magpahinga! Hindi totoo ang sinasabi nila. Lira. Pero manangako siya sa akin.
At ni minsan hindi niya ako binigo. Anak! Tahan na! Sigurado na akong gusto ni Lira ang magpahinga kaya pakawalan mo na siya. Lira, sandali lang. Ilang linggo na tayong hindi nag-uusap ng maayos. Pag uwi mo galing trabaho, pagod ka. Tapos tulog na lang. Pag sa eskwela naman, lagi kang nagmamadali. Ano, may oras ka pa ba sa akin? Unti-unti mo na akong binabaliwala. Bakit ba hindi mo ako maintindihan, Mara? Kailangan ko ang kumayod dahil wala kaming pantustos pang araw-araw namin na gastusin. At saka, para rin naman ito sa kinabukasan natin. Para sa kinabukasan na sinasabi nating bubuuin natin. Hindi ko naman pwedeng bitawan lahat ng responsibilidad ko para lang makasama ka. Kahit gaano ko man kagusto, Mara. Pero kinabukasan pa yun. Pero paano nang kasalukuyan natin? Ano, papabayaan mo na? Ang dami-dami kong gustong kwento sa'yo pero hindi ko na makwento dahil wala ka ng oras para sa akin. Pasensya na, nagmamadali kasi ako. Okay lang. Ba't ka nang bumadali? May emergency ba? Wala naman, pasensya na talaga. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, may kakaiba na agad. Parang isang liwanag sa puso ko. Siya na ba? Ang dawan sa buhay ko? Mukhang pala si Roman. Bagong lipat dito sa Lebanon. Ako din si Mara. Mara? Ang ganda ng pangalan. Salamat. Pauwi ka na ba? Sabay na tayo palabas. Ah, sige. Kamay ko. Dito ka na naman? Ah, oo. Bakit dito ka palagi? Dito ka ba kumakain at nag-iisa? Oo, sanay na ako. Kung nga pala ulit si Roman, ang nabangga mo kapo. Oo, alam ko. Mara, pwede ba kita maging kaibigan? Sige. Mara, ano to? Akala ko ba ako lang? Pero bakit may kasama kang iba? Anong sinasabi mo, Lira? Hindi kita maintindihan. Tumigil nga kayo. Hindi ko kayo maintindihan. At saka Mara, sino ba to? Pwede naman natin ito pag-usapan ng maayos. Hoy lalaki, huwag kang makialam. Dahil hindi mo alam ang dahilan. Pasensya na. Nagugulan ako sa mga sinasabi nyo. Hayaan mo na, Roman. Pumunta ka na doon at mag-uusap kami ni Lira. Sige na Mara, hintayin kita doon. Ano, Mara? Sino yon? Ano, kayo na? Walang namamagitan sa amin. Di nakabase ang pag-ibig sa katayuan ng buhay. Kung talagang mahal mo ako, kahit konting oras man lang ay may bigay ka sa akin. Hindi mo talaga ako maintindihan, no? Nang dahil lang sa wala akong oras para sa'yo? Pasensya na, Lira. Ikaw ang unang nawalan ng oras sa atin. Kung gusto mo, tapusin na natin to. Sige, kung yan ang gusto mo. Bahala ka na. Hoy, si Kumari Laila, di ba ang rason kung bakit namatay ang kanyang asawa dahil sa kanyang pangangaliwa sa syudad? Oo nga, no? Pero, alam ba ng kanyang anak ang dahilan? Kawawa naman silang mag-ina, lalo na ang kanyang ina lang ang nag-iisang itinataguyod ang kanyang pamilya para mabuhay. Oo nga eh, kawawa rin naman si Lira kasi hindi niya man lang naranasan makapiling ang kanyang ama. Ma, ano nga po ang ikinamatay ni Papa? Anak, patawarin mo ako. Hindi po kita maintindihan. Ganito kasi yan, anak. Nung nagtrabaho ako sa Maynila, meron akong naging customer na isang lalaki at hindi ko namamalayan na tulog ang aming loob. Nalaman ng iyong ama ang aking pangangaliwa, kaya ito'y naisipan niyang magpakamatay gamit ang mga gamot na kanyang pinagsabay-sabay. Ma, nakaya mong ginawa yun? Nakaya mong saktan si Papa? Ma, ang dami kong iniisip na problema pero hindi ko yun sinabi sa'yo. Malalaman ko pa na ganun ang nangyari kaya nawala ang aking ama?
nandito na po ako. Panalaman ko na po ang katotohanan. Wala ka pong kinalaman sa lahat. Pa, miss na po kita. Hindi ko po lubos maisip ng pinakamamahal kong tao ay mawawala pa sa akin. Parang hindi ko na po alam kung ano pang gagawin ko at ano pang dahilan kung bakit mabuhay pa ako sa mundong to. Sandali lang, Mara. Pwede ba tayong mag-usap? Sige, ano ba yun? Narinig ko lahat ang pinag-usapan ninyo kanina. At parang ako yung dahilan ang hindi nyo pinagkaintindihan. Alang-alang sa ating pinagkasamahan, ako na lang yung magparaya para sa ikakatimik ninyong dalawa. Mahal, patawarin mo ako. Akong may kasalanan at sumira ng lahat ng ito. Kung hindi lang sana kita binabayaan. At sana inintindi kita. Hindi ka sana napagod. Mahal pa nga ako dito sa dati nating tagpuan. Ikaw at ikaw lang ang aking mamahalin hanggang sa hininga ng aking buhay. Oh, si Roman. Wala pa rin bang kasintahan hanggang ngayon? Sa tagal ng panahon, inakala kong nananatili pa rin siyang naghihintay sa isang taong darating sa tamang pagkakataon. Teka, sino yung kasama niya? May kasama na pala siya. Hindi ko inaasahan na sa paglipas ng mga taon, babalik siya na may ibang taong nasa tabi niya. Siguro may mga bagay talagang nagbabago habang lumilipas ang panahon. At marahil, hindi na ako bahagi ng bagong kwento niya. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo, mahal ko. Sana masaya ka kung saan ka man naroon.